Noong unang bahagi ng 2025 opisyal na inilunsad ng hukbong dagat ng Iran ang kanilang kauna-unahang opisyal na aircraft carrier, ang Iris Shahid Bagheri. Dahil dito, napabilang ang Iran sa kakaunting bansa na kayang magpadala ng malalaking barkong pandigma at magpakita ng lakas sa labas ng kanilang teritoryo. Sa papel, parang malaking upgrade ito. Sa katotohanan, hindi halos kwalipikado ang Shahid Bagheri bilang tunay na aircraft carrier at mahihirapan itong tumagal ng ilang segundo sa sagupaan laban sa US Navy. May 5 dahilan dito. Una, hindi talaga aircraft carrier ang Shahid Bagheri simula't simula. Dating container ship lang ito na ginawang aircraft carrier. Nagsimula ito bilang Peregrine, isang container ship ng Timog Korea na ginawa ng HD Hyundai Heavy Industries noong 2000. Gaya ng ibang container ship, matagal itong ginamit sa pagdadala ng maraming kalakal sa iba't ibang bansa. Sa kalaunan, nagpasya ang hukbong bantay ng Rebolusyong Islamiko ng Iran na gawing isang military carrier ang barkong ito. Unti-unti, sa loob ng ilang taon, nagtayo sila ng angled flight deck habang pinanatili ang malaking bahagi ng orihinal na superstructure ng container ship sa isang banda. Ito ay masinop at matipid na paraan ng paggawa ng carrier, karaniwang para sa pinakamalalaking at pinakamayayamang militar sa mundo. Ang ganitong kalaki at matibay na mga barko, ang mga tanging bansa na may full-scale na aircraft carrier, halimbawa, ay ang Estados Unidos, China, Russia, United Kingdom, India, Pransya, at Italia. Maliban sa Italia, kabilang ang mga bansang iyon sa nangungunang 10 sa mundo sa gastusin sa militar. Ang mga bansa tulad ng Timog Korea, Brazil, Australia, at Turkey ay mayroon ding mas maliit na uri ng aircraft carrier. Ngunit mataas din ang kanilang ginagastos para sa kanilang mga puwersang militar. Mas mababa ang budget militar ng Iran kumpara sa lahat ng nabanggit na mga bansa. Kaya kailangan nitong humanap ng paraan para makatipid kung saan maaari. Kahit na nangangahulugan ito ng pagtipid sa ilang aspeto at pagsuway sa ilang mga nakasanayang gawain. Kaya naman, sa halip na gumawa ng panibagong aircraft carrier na sadyang idinisenyo mula sa simula, nagpasya itong gumamit ng container ship bilang base na nakatipid ng napakalaking halaga sa disenyo, pagdevelop at gastos sa produksyon. Sa kasamaang palad, nagdudulot din ng maraming problema ang desisyong iyon. Dahil bukod sa pareho silang malalaking barko, sobrang magkaiba ang container ship at aircraft carrier. Masusing idinisenyo ang pinakamagagandang aircraft carrier. Bawat detalye ay pinagplanuhan at maingat na kinalkula. Bawat patong, bawat piyesa, at bawat sistema ay bumubuo sa kabuuang estruktura. Nagbubunga ito hindi lang ng pinakamalaki, kundi ng pinakamatitinding barko na nakita ng mundo, na may pambihirang kakayahan sa opensa at depensa at mga makabagong teknolohiya. Ang Shahid Bagheri ay napakalayo sa mga ganong uri ng carrier. Nang lumabas ang unang larawan nito, napansin ng maraming eksperto ang pagkakahawig nito sa HMS Furious, isang aircraft carrier ng hukbong dagat ng Britanya na kinomisyon mahigit 1 siglo na ang nakalipas noong unang digmaang pandaigdig. Kinumpara ng mga analyst ang Shahid Bagheri sa ibang carrier sa mga nakaraang dekada na ginawa rin mula sa dating mga barko. Katulad ng HMS Audacity, isa pang barko ng hukbong dagat ng Britanya na nagsimula bilang isang barkong pangkalakal ng Alemanya na ginawang carrier at lumubog lang ilang buwan matapos itong makomisyon. Hindi ibig sabihin na imposibleng gumawa ng maayos na carrier mula sa container o barkong pangkalakal. Iba't ibang puwersang militar tulad ng Estados Unidos ang gumamit ng teknik na ito. Pero ngayon, karamihan ng carrier ay ginagawa na mula umpisa. Bakit kaya? Dahil tulad ng natuklasan ng Iran, kahit na mas mura itong option, mahirap pa ring gawing aircraft carrier ang isang container vessel. Isa sa pinakamalaking hamon na naranasan nila ay ang paggawa ng flight deck at runway. Sumasaklaw sa buong lapad ng barko ang superstructure ng lumang container vessel at pinili ng Iran na iwan ito para makatipid ng oras at pera. Hindi nila nagawang magtayo ng karaniwang flat top na flight deck dahil kulang talaga sa espasyo. Sa halip, kinailangan nilang gumawa ng bahagyang pahilis na flight deck at angled na runway para magkaroon ng sapat na espasyo para sa pag-take off at pag-landing ng mga eroplano. Bukod dito,
Ang 500 at 70 talampakan o 180 metrong runway ay kapansin-pansing makitid. Kaya napakaliit ng puwang para magkamali ang mga piloto kapag nagpapalapag ng eroplano sa carrier. Kung konting mali lang sa anggulo nila, pwedeng tumama sila sa superstructure at magdulot ng malaking pinsala. Dahil dito, ang Shahid Bagheri ay parang isang Frankenstein's monster ng barko. Isang malabong kopya ng aircraft carrier na pinagtagpi-tagpi sa kakaiba at hindi pangkaraniwang paraan. Naging meme ito sa mga military analysts. At marami ang nagtanong kung dapat ba talaga itong ituring na aircraft carrier. Ito ang pangalawang malaking kahinaan ng Shahid Bagheri. Ang kakulangan nito sa kakayahang magdala ng mga eroplano. Totoo, ang mga full-scale aircraft carrier ay talagang karapat-dapat sa pangalan at kayang magdala ng maraming uri ng eroplano. Ang pinakamalalaking US carrier gaya ng USS Gerald Ford, ang pinakamalaking aircraft carrier at barkong pandigma ngayon, ay kayang magsakay ng mahigit 75 eroplano ng sabay. Kasama dyan ang mga nangungunang strike fighter jet sa mundo, tulad ng FA-18 Super Hornet at F-35 Lightning II, mga helicopter tulad ng SH-60 Seahawk at C-2 Greyhound, mga electronic warfare aircraft tulad ng EA-18G Growler, at mga airborne early warning system tulad ng E-2D Hawkeye. Sa madaling salita, ang tunay na aircraft carrier ay parang portable airbase na may malawak na flight deck, malalaking hangar, at mahabang runway para ligtas na paglipad at paglapag ng eroplano. Pinapahintulutan nitong ilagay ng mga bansang may kontrol ang kanilang puwersa ng himpapawid kahit saan at magsagawa ng malaking operasyon sa labas ng bansa. Ang Iris Shahid Bagheri ay hindi kapantay ng mga iyon. Wala itong sapat na espasyo o kinakailangang haba ng runway para suportahan ang paglapag at paglipad ng karamihan sa mga uri ng sasakyang panghimpapawid. Kabilang na ang mga fighter jet. Dahil dito, ginagamit lang ito sa pagdadala ng mga helicopter at unmanned aerial vehicle, UAV o drone. Sa katunayan, ang mga larawang inilabas ng mga opisyal ng Iran tungkol sa barko ay nagpapakita ng hindi bababa sa 3 uri ng drone na nasa barko, kasama ang 4 na helicopter. Bagamat kakaunti ang detalye, naniniwala ang mga analyst na maaaring gamitin ang carrier para magdala ng iba't ibang fixed-wing drone tulad ng Shahed 129, Gaza o Cayman 22. Mukhang angkop din ito para sa pagpapalipad ng mga drone na may vertical takeoff at landing or VTOL, pati na rin ang mga medium-altitude long-endurance na modelo. Pwede ring magdala ng jet-powered na drone ang ganitong carrier, pati helicopter na may iba't ibang gamit. Sabi ng mga eksperto, maaari itong gawing base para sa long-range kamikaze drone attack laban sa kalaban. Halos tiyak na hindi ito magiging compatible sa mga jet, bomber, o mga karaniwang electronic warfare aircraft ng kahit anong uri. Muli, hindi naman ito talagang masama. Mas mainam pa rin ang pagkakaroon ng drone at helicopter carrier kaysa wala. At tiyak na mas malaking papel ang gagampanan ng mga drone sa modernong digmaan sa hinaharap. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang ibang mga bansa ay aktibong nagsasaliksik din ng mas compact na mga carrier na tulad nito na maaari nilang gamitin para maghatid ng mga hukbo ng drone sa iba't ibang panig ng mundo. Halimbawa, ang Turkey ay nagkomisyon ng TCG Anadolu na kilala rin bilang halimaw ng Black Sea noong 2023. Ang Anadolu ay isang amphibious assault ship na dinisenyo para magdala ng maraming drone sa dagat at may kahangahangang teknolohiya at espesipikasyon. Walang duda na kapakipakinabang ang mga barkong tulad nito, pero hanggang sa isang tiyak na antas lamang. Kung hindi kayang magdala ng jet at iba pang sasakyang panghimpapawid, hindi matutumbasan ng Shahid Bagheri ang halaga ng carrier tulad ng USS Gerald Ford. Hindi ito magagamit sa mga komplikado at malalaking operasyon na kadalasang ginagawa ng ganitong laki ng barko. Hindi nito kayang magdulot ng parehong takot sa mga kaaway ng Iran, tulad ng isang totoong carrier na may sariling integrated strike group. Bago tayo magpatuloy sa susunod na malubhang depekto ng Iranian aircraft carrier, kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, mag-subscribe sa The Military Show. Lingguhan naming sinusuri ito. Ang ikatlong malaking problema ng Shahid Bagheri ay ang depensa nito. Hindi lang nito kayang tapatan ang lakas ng isang tunay na carrier.
pero malayo rin ito sa tibay ng mga iyon. Hindi naman ibig sabihin na wala itong mga armas at depensa na naka-install. Ibinunyag ng mga opisyal ng Iran na ang barko ay may kasamang iba't ibang uri ng mga misil. Kabilang na ang 8 cruise, anti-ship missiles, at 8 multi-purpose Causa 222 missiles. Mayroon din itong tore na may 30mm automatic cannon at ilang Gatling gun na naka-install sa barko. Ayon sa pinuno ng hukbong dagat ng Iran, ang barko ay may signals intelligence, passive electromagnetic listening, at kayang mag-deploy ng remote drone submarine para depensahan ang sarili sa mapanganib na dagat. Tandaan na kilala ang mga opisyal ng Iran sa pagmamalaki ng kanilang inobasyong militar. Kadalasan ay kulang sa ebidensya ang kanilang mga pahayag, kaya dapat tayong mag-ingat at huwag basta maniwala sa kanila. Kahit ganoon, may sapat na datos na nagpapahiwatig na ang Shahid Baghari ay may kakayahan pa rin na lumaban sa anumang barko o eroplano ng kalaban na maaari nitong makasalubong. Malayo pa ring makapantay ang depensa nito sa mga nangungunang aircraft carrier sa mundo. Halimbawa, ang Gerald Ford ay may multi-layered na defense system na may advanced radar at electronic warfare suites para tukuyin at harangin ang mga banta. Pinagsama pa ng maraming nangungunang missile system sa mundo, radar-guided na Mk-15 Phalanx CIWs na baril, at iba pang mga advanced na sistema ng machine gun. Dagdag pa, kaya ng mas malalaki at magagandang carrier tulad nito magdala ng mas maraming fighter jet at electronic attack aircraft. Dahil sa dami ng paraan nilang ipagtanggol ang sarili, halos imposibleng atakihin ng kahit anong kalabang puwersa ang isang carrier. Bukod pa rito, halos lahat ng makabagong carrier ay mula sa bagong disenyo at paggawa. Karaniwan silang nilalagyan ng modernong armor protection mula itaas hanggang ibaba, pati redundancy at recovery system para makayanan ang pinsala. Wala ang Shahid Baghari sa mga iyon dahil, gaya ng nabanggit, isa lang itong converted na carrier. Ang mga carrier ship, kahit matibay, ay walang military grade na fortifications, pinalakas na hull armor, o integrated na multi-layered defensive networks. Dahil dito, kahit na pinahusay ng Iran ang barkong ito, mas madali pa rin itong masira at tuluyang mawasak ng mga makabagong anti-ship na sandata kung haharap sa isang seryosong puwersang militar tulad ng Estados Unidos. Halimbawa, ang isang carrier na ganito ay magiging parang pambala lang sa kanyon. Maaaring maglunsad ang mga puwersa ng US ng isang saturation missile strike. Halimbawa, magpapaputok ng sunod-sunod na mga misil mula sa lupa, himpapawid, dagat, at maging sa ilalim ng dagat, sa tulong ng mga submarino. Para malampasan ang mahinang depensa ng Shahid Baghari, sirain ang marupok na katawan nito at palubugin sa karagatan sa loob ng ilang minuto. Isa pang kahinaan ng Shahid Baghari ay ang pangkalahatang kahinaan ng hukbong dagat ng Iran. Lalo na dahil wala silang sapat na lakas pandagat para bumuo ng carrier strike group. Karaniwan, ang US at ibang militar ay gumagamit ng aircraft carrier bilang sentro ng strike groups, kasama ang mga destroyer, cruiser, submarino, at support ship para sa malawak na depensa at opensiba. Kahit ang maliliit na hukbong dagat na may carrier ay nakakapanatili ng multi-layered na proteksyon sa pagsasama ng carrier sa iba pang barko at sasakyang panghimpapawid. Sa kasamaang palad para sa Iran, kulang ang ebidensya na kayang tipunin ng hukbong dagat ng Islamic Republic of Iran ang sapat na puwersa para makabuo ng ganitong strike o escort group. Wala silang sapat na lakas para gawin ito dahil wala silang tunay na destroyer at limitado ang frigate, corvette, at patrol vessel nila. Muli, lubos nitong nililimitahan ang praktikal na gamit at survivability ng Shahid Baghari. Kaya, ng mga malalakas na militar gaya ng Estados Unidos at China na magpadala ng carrier sa malalayong operasyon, daan-daan o libu-libong milya mula sa bansa. Alam nila na ligtas ang mga barkong pandigma na ito. Hindi lang dahil sa marami nilang sariling depensa, kundi dahil na rin sa maraming proteksyon na ibinibigay ng mga barko, submarino at eroplano na bumubuo sa kanilang malalaking strike group. Dahil dito, nagagawa nilang magpakita ng lakas saan man at kailanman. Pero dahil iisa lang ang carrier ng Iran at mababang kalidad na carrier at kakaunti lang ang kanilang mga backup, hindi sila makakakumpetensya. Mas nagsisilbing support vessel ang carrier nila kaysa leader ng strike group. Hindi ito magagamit kung gustong makamit ng Iran ang air superiority.
magsagawa ng precision deep strike mission, o suportahan ang expeditionary combat operations sa labas ng sarili nilang karagatan. Ang ikalima at huling kritikal na kahinaan ng Shahid Baghari ay ang limitadong espesipikasyon nito kumpara sa karamihan ng mga makabagong carrier. Maraming carrier ngayon ang kayang tumakbo ng 30 knots o higit pa, katumbas ng 30, 4.5 milya bawat oras. Halimbawa, ang Gerald Ford ay isa sa ilang carrier na mas mabilis pa rito. Samantala, ang Shahid Baghari ay may pinakamataas na bilis na 22 knots lang o 25 milya bawat oras. Problema ito sa ilang kadahilanan. Ibig sabihin, kung kailangan ng Bagheri magpalit ng posisyon para umiwas sa banta o tumakas sa delikadong karagatan, mas matagal niya itong magagawa kaysa ibang carrier. Mas nagkakaroon ng oras ang kalaban para matarget at mapabagsak ito. Dahil mabagal din ang galaw, mas madali itong tamaan ng mga misil at bomber. Bukod pa rito, ang kabagalan ng carrier na ito ay nangangahulugan din na mas matagal ang biyahe kapag naghahanda para sa mga operasyong militar. Kaya mas maraming oras ang kalaban para maintindihan ang nangyayari at maghanda ng depensa. Sa madaling salita, mas mahirap sorpresahin ang kalaban o kumilos ng mabilis at maagap kapag ganito kabagal ang barkong ginagamit mo. At hindi lang bilis ang pinoproblema ng Shahid Bagheri. Karamihan sa mga modernong aircraft carrier ay may advanced radar, electronic warfare suites at command systems para makipag-ugnayan sa network forces at magsilbing command centers sa operasyon. Kaunti lang sa mga katangian na ito ang nakita o nakumpirma sa Bagheri. May radar technology at SIGINT systems ito. Pero kung ikumpara sa Amerikano, Chino at ibang carrier, medyo primitive ito sa disenyo at kakayahan. Kahit simple at maliit, mahalaga pa rin ang Bagheri bilang dagdag sa hukbong dagat ng Iran. Ang mga aircraft carrier ay napakahalagang barko. Konti lang ang militar na may ganitong kagamitan. At naging bahagi na ang Iran ng eksklusibong grupo matapos nilang magawa ang sarili nilang carrier. Kahit maliit ang halaga nito sa malalaking labanan sa dagat, marami pa ring mapapakinabangan ang puwersa ng Iran sa bagong dagdag sa kanilang arsenal. Sa bigat na 41,000 tonelada at higit 700 at 80 talampakan o 200 at 40 metro ang haba, malayo ito sa pagiging maliit na barko. Sapat ang laki at tibay nito para takutin ang mas maliliit at mahihinang puwersa, habang pinalalawak ang kakayahan ng Iran na magpakita ng lakas sa gitnang silangan. Ipinagmamalaki ng mga opisyal ng Iran na ang Bagheri ay may operational range na 22,000 nautical miles o 41,000 kilometro, kaya nitong mag-operate ng hanggang 1 taon nang hindi nagre-refuel. Maaaring iba ang sinasabi ng Iran tungkol sa kayang gawin ng Bagheri kumpara sa aktwal nitong kakayahan. Pero isa pa rin itong malaking barko na may lakas militar at magagamit sa drone attacks o helicopter raids sa baybaying teritoryo. Dahil namumuhunan ang Iran sa drone technology, posible silang makagawa ng mas malaki, mas mahusay, at mas matalinong drone sa hinaharap. Maaaring idisenyo ang lahat ng ito na isinasaalang-alang ang Bagheri na magbubukas ng bagong oportunidad para sa iba't ibang operasyon ng drone base malapit at malayo sa Iran. Sa kabuuan, may halaga pa rin ang carrier. Gayunpaman, hindi maaring maliitin ang marami nitong kahinaan. Malayo ang kakayahang opensiba at depensiba nito kumpara sa pinakamagagaling na carrier sa mundo. Ang mga helicopter carrier na pag-aari ng Hapon, Pransya, Timog Korea at Australia ay mas makapangyarihan, mas maraming gamit at mas mahirap pabagsakin kaysa sa Bagheri. Ang disenyo nito ay may likas na depekto. Limitado ang kakayahan ngayon at sa hinaharap, at halos walang karanasan ang Iran sa pagmamantini ng ganitong kalaking barko. Dapat mabilis at epektibong matuto at makaangkop ang puwersa ng bansa para lubos mapakinabangan ang napakalaking sistemang sandata na ito. Dahil sa mga ito at iba pang dahilan, siguradong hindi masyadong mag-aalala ang mga military superpower tulad ng Estados Unidos tungkol sa Shahid Baghari. Seryoso nila itong tinuturing at alam ang posibleng pinsala at banta sa hinaharap. Pero wala silang dahilan para matakot dito. Sa katunayan, isang maayos na planadong pag-atake ng mga missile o strike mula sa submarino lang ang kailangan para mapalubog ang napakalaking bakal na ito
sa kailaliman ng dagat. Kung subukan ng Iran, gamitin ang baghari laban sa US Navy, agad itong matatalo dahil sa lakas ng armas at estratehikong kalamangan ng Amerika. Sa kasamaang palad para sa Iran, ganoon din ang kanilang puwersang pandagat. Mas maliit at mahina kaysa US Navy, at halos hindi kayang makapinsala sa maayos na grupo ng American carrier. Sa madaling salita, kung inakala ng Iran na magdudulot ng takot ang baghari sa kanilang mga kaaway, malinaw na wala silang ideya kung sino talaga ang kanilang kinakalaban. Ngayon, maaari mong malaman pa kung paano maaring maganap ang isang posibleng digmaan sa pagitan ng US at Iran sa aming detalyadong video na sinusuri bawat oras. Panoorin ang video na ito para makita kung paano winasak ng Amerika ang buong air defense system ng Iran sa loob ng ilang minuto noong Operation Midnight Hammer noong Hunyo 2025 dahil sa kalamangan nila sa himpapawid. Para sa mas detalyadong pagsusuri at balita sa militar, mag-subscribe at i-on ang notifications sa aming channel ngayon.